Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is August 6, 2021. You are always very much welcome. Invite po kayo ng mga makakasama natin sa mga live para po mas marami pong mga tao maka-experience ng ating pinag-uusapan dito sa ating channel. Bago po tayo dumako sa ating next topic, tayo po muna ay magbibigay po guys sa ating business partner na si Wonderfully Made. Si Wonderfully Made po ay isang online gift shop. At sa pamamagitan po ni Wonderfully Made ay makakabili po kayo ng mga ganitong klaseng regalo sa inyong mga minamahal sa buhay. Tulad nitong kay Alis ka muna dyan. Alis, ayan. Tulad nitong kay Butterfly P ni Celeste. Ito, may tsaa, may chocolates, and ito pang tsaa yan eh. Tapos ayan, mga ganyang klaseng mga gift boxes para sa mga minamahal nyo sa buhay. Okay? Ayan. Ayan, mga ganyan. No? So, kung meron po kayong misis na gusto nyong medyo lambing-lambingin, ayan, padala po kayo ng regalo sa kanya. Or kung meron po kayong mga husband na gusto nyong ma-feel na love niya kayo, eh yan po. Love na love nyo pala siya. Ayan. Pwede po kayo magbigay ng mga gifts sa kanila. Or kung meron po kayong events like weddings, baptismals, etc. Kontakin niyo po si Wonderfully Made sa kanyang Facebook account at sa kanyang Instagram account. I-message lang po siya. At doon din po kayo kay Wonderfully Made din po kayo makakuha ng t-shirt na Yellow Free 2022 mga kaibigan. Ito pwede to sa single, Sephiroth Crescent. Yellow Free 2022. Ayan. Meron po siyang cut-off po no, hanggang August 10 po siya tag-take ng orders. Okay, so mga kaibigan, order na po kayo kay Wonderfully Made ng mga pangregalo sa inyong mga minamahal sa buhay. At itong t-shirt na to, pwede po kay Wonderfully Made yan. Okay, eto na. Eto, dami nag-aabang nito kanina pa. Sadya ko po talagang hinuli ito mga kaibigan kasi mukhang ito kasi masaya. So gusto kong matapos yung ating live on a high note. Kumbaga, parang pag-usapan natin lahat na nakaka-bad trip, si Manny Pacquiao, tsaka itong si Isko Moreno. Tapos sa huli, mag-celebrate tayo. Lalo na yung mga loyalistang nandito. May mga nagko-comment dito kung magko-comment daw ba ako dun sa sinabi ng isang vlogger. I don't know. Mga kaibigan, tulad nga po ng sinabi ko po sa inyo, it's not my style. It's not my style na sumita ng ganyang klaseng. Pero, kung meron ako kailangan itatama ko yun. Kasi i-call out ko yung mga, kung meron sinabing mali or kasinungalingan, i-call out ko yun. So, let's see. Let's see mamaya kung lalabas yan. Although napanood ko na yung video ni Sangkay. Napanood ko na yung video ni Sangkay. So, medyo alam ko na yung gusto kong sabihin. Pero let's see kung lalabas yun. Kasi alam niyo naman ako, ayoko ng... Hindi ko po talaga style yun mga kaibigan. Hindi po, kaya nga po... Ewan ko, it's just not me. Anyway, punta po tayo sa ating topic. Mag-comment naman daw ako. Let's see. But anyway, punta po tayo sa ating last topic. Eto na si BBM. Mga kaibigan, alam nyo, habang tumatagal ang panahon, habang lumalapit ang October 1 to 8, yan. Parang nalo ko na-excite. Eto na. So, ito pong balita kanina. Bongbong Marcos says to seek national post in 2022 elections. Yan. Siyempre, kay ABS-CBN tayo kukuha. Kasi, si ABS-CBN galit kay BBM. At siyempre, may sasabihin talaga silang hindi maganda. Kaya, yan ang ipang-i-intro natin. I'm certainly going to run for a national position, but I always say, siguro narinig nyo na sa akin ito, pero ulitin ko, that ang payo talaga sa atin, lalong-lalo na sa politika, is to keep my options open. Yan po ang payo sa kanya ng kanyang tatay. And this is a very funny, very strange, and unusual political situation we find ourselves in because it is an election in the middle of a pandemic. Smart. But anyway, I would rather let you hear it from him. So,
Actually, dinownload ko po yung buong video ng National Press Club interview. Napakahaba po niyan. Kung gusto niyo po, ang gagawin ko ganito. I-upload ko po ito sa aking Facebook page. Okay, so yung mga nasa Facebook po dyan, we have 36 ngayon sa Facebook. Shoutout po sa inyo dyan. I-upload ko po yung buong interview ng National Press Club kay BBM sa aking Facebook page. Pwede nyo pong panoorin doon ng buo. Pero dito, pag-uusapan natin, part lang. And I think, mga kaibigan, ito yung pinaka-importanting parte. Kasi mga kaibigan, dito po, sa clip na ito, makikita natin, or at least maririnig natin, yung posible na plataforma ni BBM kung kakandidato siyang Pangulo. Excited ako dito. Kasi mga kaibigan, nung pinakinggan ko to kanina, sabi ko, shucks, ang galing! Mga kaibigan, this is a man with a vision. No joke. No joke. Hindi rin po ito bola dahil loyalista ako. This is I'm trying to be objective. Of course, he's not perfect. Maraming pa rin kailangang ayusin pagdating kay BBM. No? Pero, this guy knows where he is going. Alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya yung kanyang gagawin kung maluluklok siya. So, papainggan natin to mga kaibigan. Okay? Nabanggit mo na rin lang yung alamin ng pulso ng ating mga kababayan. Siguro, punta tayo dito sa yung alam kong inaabangan ng mga kapatid natin sa media na tanong, Senator. Pero before that, ito, mga kapatid sa media, hindi po kami pro Marcos pero ito pong ating respond dito sa ating thread, ito kagaya nito. Marcos, BBM lang sa 2022. BBM no? all the way. BBM 2022. Marcos pa rin 2022. Sinusulong ba? But Sir Bongbong, Marcos is still for the next 17th Philippine President. Ba't ganito ito? Pinabayaran ko yung Bongbong dito Wala di ba pinabasa lang natin yung response Binabasa lang po namin to mga kapatid. Ito sama kami dyan. Bongbong for 2022. Natin sa media, hindi po kami nagpo-post nito. Ito, Marcos loyalist Hong Kong watching. Good morning Apo, Marcos pa rin 2022. Puro BBM 2022 itong nababasa namin dito, Senator. So, ano ba talaga ang plano mo for 2022? Hindi natin iwasang tanong ito. Ito na yun wala. Hindi. Bakit? Talagang kailangan na pag-isipan na mabuti yan. Well, I'm certainly going to run for a national position. But, I always say, siguro narinig nyo na sa akin ito, pero uulitin ko that ang payo tayo talaga sa akin dahil lalong-lalo na sa politika is to keep my options open. And this is a very funny, very strange and unusual political situation that we find ourselves in. Because it's an election in the middle of the pandemic. And maraming iba-iba, something very simple lang yung how do we campaign? How do we do what we normally do? Hindi na pwede yung mga dating mga lalaking rally, etc. So we have to find something else. May tayo, tignan nyo, imbis na nandyan ako sa NPC, we have to do the Zoom. All of these things are coming to account. And that is why the picture for the next election is relatively unclear. Hindi pa natin nakikita kung sino ba talaga ang tatakbo, ano yung tatakbuhan nila, ano yung dala nilang partido, and all of those different elements that usually are generally in place already by now. At least the other time that it was not so was nung yung pagtakbo ni Noynoy, because he just became a candidate in August of the year before the election. Biglaan. Nonetheless, there is pagkamatay ni Cory changes everything. And then the front runners, nobody has declared. Hindi, nag-declare na si Ping Lacson tsaka si Soto. Si Tito Sen, si Senate President, siya talagang pinakauna actually
na major candidate na nagdeklara that he was running for vice president under NPC. Now, Senator Ping recently has made moves that it's become clear that he is running. But that's only a week or so, 2 weeks old. Manny Pacquiao, although he has not proclaimed, it looks like he is planning to run. So, ganon pa. And then, the question of what Mayor Sara will do and what our president will do. If he's talagang itututuo ba niya yung kanyang pag-vice president? O si Sara tutuloy ba? Hindi. What is the real story? So, although marami tayong haka-haka, maraming spekulasyon, the truth of the matter is nothing is really set in stone yet. Marami tayong nakikita that we see sa pahayagan. Na sinasabi, nagkaayusan na. Tapos the next day, no, there's a denial, hindi totoo, ganyan. Actually, Senator, meron kang picture kasama mo si Mayor Sara. Yun, bumaha ang social media sa... Bakit hindi? Bakit hindi? That is always a possibility. All of these things are a possibility. That is why, precisely, ang sinasabi ko, I keep my options open. And we'll see as the time goes. We have, 8 weeks to go? 8.5? 7.5? Malapit na talaga. By the way, Senator, si Mayor Isko Moreno, nag-resign na sa NUP. Lilipat na Partidong Demokratiko. Pero so yan, indikasyon din yan. Di ba? Kung bakit siya aalis ng NUP, lilipat ng partido. Ganon. Sabi mo sa takbong nasyonal, ano? Baka national position din daw ang tatakbuhan nito, Senator. Mare. Lumalabas ang pangalan niya sa mga survey. Lumalabas very active ang kanyang PR. So, siyempre, there's movement. Very active ang kanyang PR. Kaya you have to assess. Kasi, maaari pa rin, hindi siya tutuloy. So, we don't know. Our best information is not clear as to what anybody is doing. Everyone's keeping their cards close to their chest. So, I think I will have to do the same. Senator, balikan lang natin yung naging meeting nyo ni Mayor Sara, and earlier you said you're open to any possibility. Nung nagkita ba kayo, paano? Nagmerienda lang ba kayo? Paano? Pinag-usapan nyo na rin anong magiging kombinasyon sa next year? Hindi namin loaded kombinasyon. Basta tatanong ka, ano ba talagang plano? Ano bang gusto mong gawin? Sige, basta sabi ko, ako mangangampanya ako, iikot ako. Kasi kahit anong gawin ko, kailangan ko i-solidify ulit yung ating mga kaibigan, ating mga kaalyado. And, but yun na lang, let's always be in touch. Let's always talk kung ano yung iniisip mo, ano yung iniisip ko. Because that's really the only way to do it. It's not something that you decide. Hindi naman magde-decide dahil nagkita kami, pinuntahan namin sa Davao sa birthday niya, magde-decide na doon, hindi pa. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagdideklara. Meron pa nga yung mag-ama, hindi nga na maunawaan kung ano ba talagang usapan nila. So, yeah, and, we will never really know because we're not privy to all of the discussions. But those are the things that are yun ang mga variables na hinaharap natin ngayon. Kaya mahirap talaga makapag-decide. At kaya nga, balikan ko na naman yung paulit-ulit kong sinasabi, I will keep my options open for as long as I can. Ayun. But eto, may isang... After my question, mga kapatid, ay open na po. Itaas nyo lang ang kamay ninyo para kung may tanong kayo kay Senator Bongbong Marcos. But before... Okay, iba ang sitwasyon natin ngayon. What do you think should be the issues na dapat talakayin ngayong palapit na ang halalan, politika? Good question. Saan ba dapat isentro ng mga kandidato ang usapin pagdating nitong halalan natin? Well, ang halalan natin is in May 2022. Yes. And presumably, yung ating vaccination program talagang tumatakbo na mabuti. So we really have to be, ngayon pa lang, kailangan na nating iniisip, what are we going to do about the economy? Paano natin bubuhayin ulit ang ekonomiya? Paano natin pasisiglahin ulit ang economic activity sa Pilipinas? Now, it is again an unusual situation dahil dati medyo
pag pinag-uusapan ng Philippine economy, it is like an economy that is specific to the Philippines. Yun ang situation sa Pilipinas, ito yung mga dapat gawin. And there were times that we can count on the help of other big rich countries, like the US, like Japan, even China. Kung saan, we can always count on some kind of help. Now, it's not necessarily the case. We have become a more global economy, and therefore we cannot assess or we cannot analyze what the economy will bring on a very insular basis. We have to really look at what's happening with the global economy and the situation that they're in, and how much we can take part in their resurgence or their recovery. In any case, ang sa akin palagay, ang pinakamalaking issue na dapat talagang pag-usapan ay ano ang post-COVID plano para sa ekonomiya. Yes. Moving forward na ng trabaho. Para I always use as a very basic example. Every year we graduate mga 1.2 million na graduate. So that's 1.2 joining the ranks of unemployed. We will return, I think, approximately approaching 700,000 OFWs who will have to come back because nawala yung trabaho nila. Not only did they lose their jobs, the jobs that they previously had have disappeared. Wala na. Yung iba hindi na babalik. So we have to find employment for that. Bukod pa doon, yung unemployed na talaga and underemployed. So that I think should be the focus. And how do we get the economy moving? And in my view, of course the large corporations and the big businesses have a role to play. But para sa akin is just get money into the hands of ordinary people. And I'm not talking about ayuda, just yes, na cash transfer na basta namimigay tayo ng pera because we cannot support that. It's not sustainable, correct. So what I'm trying to do is actually we must think of it as a public investment in certain areas. And we're talking about yung medium and small term enterprises because they still comprise the huge majority. At napaka-importante kasi kung may hawak ang tao na pera, bibili siya ng kahit na bibili ng pagkain o bibili ng gamit, magbabayad ng rent. All of this, the money enters into the economy. And iikot yan. Because bayaran niya will have also money in their pocket and slowly, kahit mahina pa yung multiplier effect, lalaki at lalaki yan habang mas malaki ang ating ekonomiya. The question now is what areas of the economy do we invest in? What are the areas that are going to be vision, mga kaibigan? Alam na niya yung gagawin niya. Larger or more active. Foresight, correct. Post-pandemic than it ever was pre-pandemic. So we have to rethink our view of the economy, but simply because the terrain for all businesses of any kind has changed completely. Even just the physical requirements now of having a mask, of putting up shields in the offices, mga testing, all of these things have to be taken into account. These are added costs that either the government will bear or corporations will bear. And then, what are the areas that are going to be very important in the near future? So there is the ayuda is very important. Ang dami talaga natulungan ng ayuda. Kung wala yan, talagang wala na makain ng mga tao, kawawa naman talaga. Kaya napakalaking bagay na kahit papaano nakakatulog tayo. Pero in the long term, we really have to be thinking, how do we provide those jobs? How do we create those jobs? Correct. Where do we direct our public investment? Income generation. Tama yun. The buzzword now, yung kanilang laging sinasabi is we have to digitize the entire economy. Well, I don't know about the entire economy, but a large part of the economy is going to be digitized. Many of the people na nakasubok na ng work from home, hindi na babalik yan sa dating gawi. Correct. Pwede, Marami. Pasok tayo once a week, twice a week.
Hindi na kailangan Yes. araw-araw na pumapasok kasi yung ibang trabaho kaya naman natin gawin from home. Correct. Meron akong my son is in Singapore, is working as a coder. He writes code for he works for a government corporation in Singapore. And walang problema yung work from home sa kanya. My wife is a lawyer. Marami siyang magawang trabaho na galing sa kaya sa bahay lang, work from home ulit. So that whole process of working will change. And we have to adjust well and quickly. The first thing is that siguro yung build na ginagawa ng pamahalaan, isama natin doon yung internet. Yes. Because that is going to be as critical as roads and bridges. Tama. It's already become as critical as roads and bridges in terms of infrastructure necessity or development dito sa ating bansa. And we are still we have fallen behind for whatever reason with the other countries. And siguro yan ang talagang dapat nating tignan na mabuti because mas mabilis ang flow ng information, mas mabilis ang trabaho. Yes, internet. And all of these things, all of these things have become so important, and we have to adjust our thinking. Whereas before, we say infrastructure, roads, bridges, buildings. Now we have to talk about infrastructure. We have to talk about power. We have to really go back to basics. We have to go back. For example, hindi na natin iniisip noon yung food supply. Dati naman may pagkain. Ngayon, napaalala sa atin na medyo naghihirap ang ating agricultural sector. At pag hindi na tayo makaasa sa ibang bansa para sa supply natin, hindi lamang sa palay, hindi lamang sa bigas, kundi sa iba't ibang produkto, we have to be able, there's a strategic reason why our own agricultural sector has to be strong. Finally. And that is a of strategic importance for the strength of the nation, of the country. So agri. Now we talked about education a little bit. That's for me, as I have always said, para sa akin yan ang pinakamahalagang serbisyo na idinudulot ng gobyerno sa taong bayan, lalo na sa mga kabataan. Na talagang binigyan tayo ng napakalaking problema nitong COVID kung paano gagawin. Kailangan natin balikan yan, kailangan natin isipin yan kung paano gagawin yan. And then, now the new, well, not so new, it has always been there, but it has been highlighted by the pandemic, is healthcare. The government has not built any major hospitals since 1986. Yes, true. That is a long time. True. We have been waiting for that a long time. And that weakness has been highlighted by the pandemic. So, balikan natin. We have to start strengthening the research institutes. Yung suggestion or the initiative of the President of putting a Center for Disease Control, yung parang sa United States. Tama rin yun para may overarching na organization na talaga. Nag-loading daw. Wait lang. Nawala raw ako. Wait lang. Hindi ko alam kung ano nangyari. Nag-hang? Oo nga, nag-hang ako ah. What happened? Am I back? Am I back? Yikes. Am I back? I think I'm back. Kasi tumatakbo na ako dito sa Facebook. Pa-rewind. Sige, i-rewind natin. Walang problema. I-rewind natin. Saan ko ibabalik? Okay. Nag-freeze daw yung video. Hindi, in-stop ko talaga kasi may mga nakita akong comments kanina nag-buffer daw. Okay na. Sige. Natakot sa internet plan. Sige, balik natin. I-rewind ko ng mga konti lang for the sake lang dun sa mga may na-miss.
Ayan, sige, balik natin ng konti. Okay, balik natin. Tuloy tayo. Research institutes, yung suggestion or the initiative of the president of putting a Center for Disease Control, yung parang sa United States. Okay? Tama rin yun para may overarching na organization na talagang naghahanda, hinahanda yung mga iba't ibang ahensya, iba't ibang ospital. Sa internet. Sa susunod, after COVID, ang dami nagsasabi, hindi pa ito yung huli. Baka meron pang darating. So we have to... Oh, wait. Babalik natin mga 1 minute kasi may mga nagre-request na may mga na-miss daw yung 1 minute. 2 minutes. So sige, 2 minutes. Walang problema. Balik natin ng mga 1 minute. Okay. Yan. Sa 15:29, balik pa natin konti. Yan. Dito. Pwede na yan siguro. Game! Diyos ko! Bigla naghang! Sayang yung moment. Pero anyway, tuloy natin. Hindi na natin iniisip noon yung food supply. Dati naman may pagkain. Ngayon, napaalala sa atin na medyo naghihirap ang ating agricultural sector. At pag hindi na tayo makaasa sa ibang bansa para sa supply natin, hindi lamang sa palay, hindi lamang sa bigas, kundi sa iba't ibang produkto, we have to be able, there's a strategic reason why our own agricultural sector has to be strong. And that is a of strategic importance for the strength of the nation, of the country. So agri. Now we talked about education a little bit. That's for me, as I always said, para sa akin yan ang pinakamahalagang serbisyo na idinudulot ng gobyerno sa taong bayan, lalo na sa mga kabataan. Na talagang binigyan tayo ng napakalaking problema nitong COVID kung paano gagawin. Kailangan natin balikan yan, kailangan natin isipin yan kung paano gagawin yan. And then, now, the new, well, not so new, it has always been there, but it has been highlighted by the pandemic, is healthcare. The government has not built any major hospitals since 1986, and that is a long time. That's sad. We've been waiting for that a long time. And that weakness has been highlighted by the pandemic. So, balikan natin. We have to start strengthening the research institutes. Yung suggestion or the initiative of the president of putting a Center for Disease Control, yung parang sa United States. Okay? Tama rin yun para may overarching na organization na talagang naghahanda, hinahanda yung mga iba't ibang ahensya, iba't ibang ospital para sa susunod after COVID. Ang dami nagsasabi, hindi pa ito yung huli. Baka meron pang darating. So we have to be ready for that. But let's take this as an opportunity to generally improve our healthcare system. And aside from building the large institutions, ibaba natin sa grassroots level kasi doon tayo nahirapan hindi tayo nakapag-testing na mabuti, hindi tayo nakapag-contact tracing na mabuti because when it got to the ground level, mahina ang organization. So we're talking about RHUs, we're talking about regional health units, we're talking about smaller hospitals, clinics that are manned maybe two times a week, 3 times a week for the minor cases that will free up the big hospitals. May plano na si Sir. Yun ang mga dapat nating mga iniisip. So that it, and then ano nga ako because naalala ko yung slogan sa 60s rice, schools and bridges, which is we're back to that. Rice, agri, schools, yung education natin, bridges, yung infrastructure. So we really have to go back to basics so that we are more robust pagdating ng sakali ng another economic crisis or even a pandemic again, we are now going through. So palagay ko, those are the areas that we have to be thinking about. Now, where do we direct plataforma na si Sir investment? That is something that the economic managers have to analyze and assess for us. Dapat isipin nila saan tayo dapat pupunta, saan magiging market o saan yung magiging demand na pwede nating i-fill dito sa Pilipinas.
we have to be kasi the old economics is that you just follow where the markets are. Yeah. Ngayon, like in other countries, they create the markets and they Correct. make themselves Tama. ready for certain markets, or they anticipate the markets. If they don't create it, they anticipate it well. Gumagawa sila ng negosyo. Tama. So that's maybe what we need to be doing. Should we be training our people in IT? Should we be training our people in agri? Should we be training our people in other disciplines? Yun ang mga dapat nating isipin ngayon. Those are the issues. And that all boils down to pasisiglahin ang ekonomiya para magkaroon ng trabaho ang karamihan ng tao. It went full circle, mga kaibigan. Ang galing, no? Medyo mahaba lang yung discussion niya, pero tinumbok muna niya yung mga aspeto ng buhay natin. Nag-start siya sa pagkakaroon ng trabaho. In-explain niya kung paano siya magge-generate ng trabaho at kung saang fields. Nandiyan yung agri, nandiyan yung education, nandiyan yung infrastructure. Pagdating dyan, babalik ka ngayon dun sa punto na paano tayo saan tayo ngayon makakabuo ng mga tao para dyan. Sambang field, sa IT, sa kung saan, pupunuan na natin ang trabaho. Babalik ka uli dun sa punto, bumalik siya sa una niyang punto. Nabibigyan niya, kailangan magkaroon ng trabaho lahat ng tao. Hindi ka lost, di ba? Alam mo yung direction. Mga kaibigan, plataforma na to na totoong buhay. That's a platform already. Yan ang potentially pwede niyang gawin kapag siya ang nahalal bilang Pangulo. Sir Mauro V. Sipin, maraming po salamat sa inyong super chat. Thank you, Coach Jarrett. Marcos Loyalist po here. Thank you very much po sa inyong super chat. At maraming salamat din po sa binigay nyo kahapon sa ating pa 100,000 subscribers. It's very, very much appreciated po. So mga kaibigan, yun po ang yan po ang klase ng kalidad ng tao. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, si BBM, mga kaibigan, let's say hindi ako loyalista. Sabihin natin, no? Halimbawa lang hindi ako loyalista at papaenggang ko tong sinabi ngayon ni BBM. Mai-impress ako Mai-impress ako, mga kaibigan. Hindi hindi niya tinira yung government, hindi niya tinira yung opposition. Wala siyang tinitira actually. Sinabi lang niya yung plano niya. Kung si Isko ang nagsalita niya, nakasabihin niya, may problema. Ang problema kasi sa pamahalaan natin, ganito. Dahil ganyan ang problema, ito ang gagawin ko. Thank you, Senator. Mukhang all these times, naggagawa ka na ng plano, no, para for next year. Anyway, may nagtaas ng kamay si Pangulong Lakay, no, Gonzalo, no. Pero meron lang tanong dito, Senator, kindly ask Sir BBM if he favors the return to the government control of public utilities dahil yan ang isang daing ngayon ng ating mga ordinaryong tao. At saka, Sir BBM, palagay niyo po ba dapat magdagdagan pa ang suporta ng pamahalaan sa ating mga sektor tulad ng mga Filipino inventors para makatulong din sa ating ekonomiya? Ano bang plano? Yun bang plano ni BBM kasama din po yung planong naiwan noon ng ama niya? Well, yung mga actually last question first. Yung mga planong iniwan ng aking ama are now already being used. Binabalikan kasi yun talagang ang planning nung panahon niya ay talagang very very forward thinking. If you see Bataan nuclear power plant pala 30 years in advance para hindi na kailangan isipin like we were talking about C5 as far as I know hanggang C12 ang plano diyan Yes. And then the development of power, that's the other critical thing. There were many plans na para hindi lang after the Bataan nuclear power plant siyempre maghahanap pa tayo ng sources of power. Hindi pa masyadong importante noon yung mga renewable sources of energy like wind and solar and all the other ones that are coming through the pipeline. Yan ang dapat isama ngayon sa mga plano. So you cannot take it yung tinatawag na cut and paste
Kailangan talagang, although tama Unique. yung concept, kailangan the concept has to be applied with the new technologies that we have available. So that would be the approach there. What were the other questions? Ano yung una? Yung isang question actually, di ba, if you remember, yung ginawa ng daddy mo noon, yung mga strategic sectors, tubig, kuryente, power generation, particularly, dapat talaga yan ay nasa gobyerno. But after 1986, we know what happened. Pinarivatize na lahat ito. So ngayon, ang mga tao ay nasa mercy na nitong mga private entities na ito. So ang question is, would you favor na ibalik sa gobyerno itong mga strategic industries? I absolutely agree dahil kailangan that is public utilities indeed that is I see it as a service. So yes, government should be able to kahit to even government should be allowed even to subsidize it if they have to para hindi magtaasan ng presyo. Like tignan natin yung presyo ng langis at saka all the attendant products, no, all the derivative products from oil. Yung OPSF dapat ibalik yan. That is the Oil Price Stabilization Fund. What was that? The biggest the three big oil companies would contribute to the OPCF so that merong pondo ang gobyerno pag gumagalaw ang presyo ng langis. Correct, pang buffer. Kahit anong gawin mo, susunod at susunod ka sa presyo ng langis. Pero hindi bigla-bigla. Yes. Correct. Makapag-adjust ang tao, makapag-adjust ang negosyo para kahit papano, the shock is not too much. And Parang insurance ng langis. Tataas, baka naman bumaba ulit. In the time na tumaas, nagbayad yung gobyerno para hindi na masyadong gumalaw. And that stability is good for business. Because if you ask a businessman, what do you want? The one thing that they want is stability para makapagplano sila na matagal. Correct. And that's the kind of thing that we have to do. Power generation is becoming critical. And I think Wait lang po, magsha-shoutout lang po kasi mabilis yung pasok ng chat. Alfonso Masip Jr., shoutout po sa inyo. Tsaka kay Noel Campos po, stay safe coach. Shoutout Pittsburgh, California. Maraming po salamat sa inyong super chat. Tuloy po tayo mga kaibigan. Magiging salvation natin yan is again technology because the new technologies are really coming to the fore kung magagamit natin dito sa Pilipinas. Nagsimula na kami dun sa wind, sa Ilocos Norte. Sa Ilocos. But nagbabago yung economics Parang nang humahabol na yung solar ngayon. And mas bagay sa Pilipinas yan kasi kahit saan. Yung wind, hindi mo pwedeng ilagay kahit saan yan namimili ng lugar yan Although ang solar sa Pilipinas, lahat naman kahit paano may araw. So we can put it anywhere. So all of these things have to be taken into account. And only government can take that substantial step in redesigning our entire power structure, the structure of our power supply. Those are the long-term plans. We have to go back. For example, nandito na tayo sa power. It's a complicated issue. Nandito na tayo sa power. Ang nangyari kasi, the evolution of the power generation and supply, hinati sa tatlo, hindi ba? Sa generation, sa transmission, at saka sa distribution. Yes. And all of those are completely separate one from the other. Correct. I think the intent of the government was to make sure that no one walang monopoly controls the entire supply chain. So correct. That's something that we have to look into because the original concept of the electrical cooperatives has changed very much. The original concept is that the members of the electrical cooperatives in the provinces, ang mga member ng mga consumer. So sila nagmamando. Yun lamang after 86 napalitan. Yes. Ang nature ng electrical cooperatives naging political. Correct. Yes. Naging political yung mga yes. doon. And they got into this Kaway-kawayan Lopez problem na yung nangutang sila sa NPC, National Power. Yes. So lahat ng ating mga distributor, which are the cooperatives, the provincial electrical cooperatives, ay nalubog sa utang.
and pinapasa yung bayad dun sa utang, pinapasa sa tao. And that's why the prices are the cost rather of electricity is going up, which brings us to another problem. FDI, for foreign direct investment. How many times have we heard from potential investors na sinasabi nila pambira, gusto namin sa Pilipinas dahil magkaibigan tayo at mahusay naman ang workforce, well-trained, masipag, etc. Yun lamang yung power. Yes. Kayong pinakamahal. Tapos unreliable pa. Magba-brown out. Hindi namin patakbuhin yung malalaking makinarya. Nasisira. Correct. Kung hindi mag-brown out, bago-bagong bultahe, all of these problems that we are facing. So that reduces already our attractiveness to foreign investment. So it really, we really have to go back to basics and build the economy back up again. Not only because of the pandemic, but also because of different political forces that have been acting upon the economy that are not beneficial to the economy politically. So kailangan natin balikan Pinulitika yung na pagagandahin natin. Negosyo. We do not accommodate the political favor. We do not. We have to put that aside because if we keep doing that, mas nagiging magulo. Because even at the local level, every new mayor will change everything. Every new governor will change everything. Every new president will change everything. So we have to be more consistent in our approach to development. Ayan. What you're saying is sa pagpapatakbo ng ating ekonomiya at saka negosyo, tanggalan na natin ang politika, Senator. Well, yan ang hangarin nating lahat. Pero siyempre hindi mo maiiwasan yan. Politics is a large part of how the policies kasi. But I think you cannot make economic decisions based solely on politics, or you cannot choose people based solely on politics. Yes. You need good people, and we have good people. Ang dami nating magaling na tao who are willing to make sacrifices. Kahit na mga malaki ng kinikita nila ngayon, they're willing to make sacrifices para tulungan ng gobyerno, para tulungan ng Pilipinas. And those are the kind of people we have to look for. Kahit na hindi natin kasama, hindi natin kapartido, kahit hindi natin kaalyado, yun ang mga tao na kahit papano we have to bring into government and allow them to do their work and bring the benefits of their good work to the country. Diba? Smart mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, para sa akin ito yung maganda na importanteng parte ng interview. Mga kaibigan, kung tutuusin, plataforma na tong mga sinasabi ni BBM dito. Plataforma na yan, mga kaibigan. Sa totoong buhay, bago ang patuloy, shoutout kay Ma'am Emily Zipagan, Noel Campos, Alfonso Masip Jr., mga na-miss ko po kanina, Esha Latifa TV. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Maraming po salamat sa inyong super chat. Okay, going back po, bago po tayo magtapos. Extended tayo ng 30 minutes, mga kaibigan. Grabe. Yung po yung pinakita ko po sa inyo. Yan po ay isang taong alam niya yung pupuntahan niya. Sabi ko nga po sa inyo, kahit hindi ako, let's say hindi ako loyalista. Pag narinig ko tong sinabi ni BBM na to, makukumbinsi ako . Marami lang din akong tanong pagkatapos. Let's say, tatanungin ko siya kung paano niya gagawin lahat ng yan. Which, to be honest about it, hindi naman ito yung tamang forum para sagutin yan, di ba? But, yung sagot niya sa mga tinanong sa kanya, it's already a platform. Plataforma na yan, mga kaibigan. And that is what we can expect from a BBM presidency. Ngayon, ito po ang tanong ko sa inyong lahat. Malamang sasabihin ng ibang tao dyan, ano ba naman yan si BBM? Panahon ng pandemya, pumaplataforma. Ano ba naman yan? Kumakandidato na agad-agad. Panahon ng pandemya. Meron pa tayong lockdown. Come on guys, wag na tayo maglokohan dito. Lahat ng politiko, yan ang iniisip ngayon.
Si Isko nga nagpaparamdam na nagpalit partido na Si Lenny tsaka si Lacson nag-away na dahil dyan. Kahapon pinag-usapan natin yan. Huwag na tayo magplastikan. Malapit na po ang October, malapit na ang filing ng Certificates of Candidacy. So, kailangan na talaga natin pag-usapan to. Hindi na ho pwede dito yung drama na panahon ng pandemya, ganto-ganto, intay-intay tayo. Hindi pwede na yung ganun. Tsaka may mga nabasa rin ako mga comments ang sabi, tatakbo lang daw si BBM pag siguradong mananalo. Mga kaibigan, sino bang kakandidato para matalo? Sige nga. Sino? Magsabi kayo sa akin ng politician, nakakandidato para matalo siya. Sige nga. Jason sa Sarauas, thank you very much po sa inyong super chat. God bless you po dyan sa Singapore. God bless you po. Sinong matinong politiko ang tatakbo sa isang national position para matalo? Pag nasagot nyo sa akin yan ng matino, ng diretso, ng walang tawa sa inyong mga muka, bibilib ako sa inyo. Bibilib ako sa inyo. Kasi as far as I know, wala akong politiko nakakandidato para matalo. Number 1. Number 2, napakalinaw naman po ng sinabi ni BBM dun sa kanyang full interview. Sa full interview, mga kaibigan. Sa full interview po ang sinabi niya, chine-check niya, titingnan niya ang grassroots para malaman ang suporta, ang kanyang support base. Bakit kailangan malaman ng suporta? Syempre, kasi kailangan mo magkaroon ng plano kung ikaw ay tatakbo. Hindi pwedeng ariba-ariba ka lang, prinsipyo-prinsipyo. Mga kaibigan, may prinsipyo ka nga, talo ka naman, nagawa mo ba yung prinsipyo mo? Hindi strategic yun, mga kaibigan. Hindi strategic yun. Hindi na, mga kaibigan, ito pa, hindi na po uubra ngayong panahon na to yung plataforma na anti-corruption ako, pipigilan ko ang korupsyon, etc. etc. Yung mga motherhood statements na yan na parang wala namang dahilan, wala namang halaga. Hindi na uubra ngayon yan. Panahon ng pandemya. Kailangan ho natin ng isang kailangan po natin ng isang tao na uupo sa upuan ng pagkapangulo na may direksyon na. Bago pa lang siya umupo, alam na niya ang mga gagawin niya, alam na niya yung target niya. Ngayon, kung uupo ka, dahil, let's say, inutukan ng mga kaalyado mo, or inutusan ka ng kung sino, hindi mo maganda yun. Or lip service sa ganitong tao, hindi mo maganda yun. Kasi ang plano, wala kang, ang totoong intention niyan, wala kang plano. Ang may plano, yung taong naglagay sa'yo dyan. So mga kaibigan, yun lang naman. Napakasimple. Hindi ba? Kung ako po, siyempre, kung ako naman, alam nyo naman ako, loyalista na ako from, since I was a kid, loyalista na ako. So, automatic, my vote will be for BBM kung kakandidato siyang presidente. Pero mga kaibigan, let's say hindi po ako loyalista at narinig ko po itong mga sinabi niya ngayon. So far, sa lahat ng mga kandidato, nag-express ng kanilang candidacy, siya pa lang ang nagsasabi ng legit na plano na pwedeng aktuhan. Kasi marami diyang nagsasabi na itong plano ko, lalabanan ko ang corruption tulad ni Pacquiao. Tapos itong si Lacson, general ng bayan. What does that mean? What the heck does that mean? General ng bayan? What the hell does that mean? Di ba? Ano ibig sabihin nun? General, ano? So, police kaming lahat? Ikaw yung general namin? Tama ba yun? Ano ba naman yan? Kailangan po yung plataforma mo matalino. May plano. Alam mo yung step 1 mo, step 2, step 3, step 4, step 5. Yun na nga yung umikot eh. Yun na yung sinabi ni BBM eh.
Ang kapag do kakandidato ka, kailangan ng una mong titirahin is employment. Paano mo gagawin 'yan? You generate jobs through foreign direct investments. Paano mo gagawin yung generating ng jobs na 'yan? Make our industry stable. Kuryente, tubig, ano ba? Utilities natin kailangan stable. Food. Kailangan stable ang food kasi kung walang pagkain, walang empleyado. Ano pa? Sinabi na niya lahat 'yan eh. Paano tayo magkakaroon ng magandang investment? Human resources, kailangan ng education. Pangatlo, yung policies ng government, politika. Kailangan yung politics may maayos na policies. Yun na yun, no? Yun yung buong circle. And everything goes back to employment. Malinaw na malinaw. Rice, education, infrastructure. Kay BBM, napakasimple nung daan. Hindi mo kailangan bulahin na anti-corruption ako. O so what? You're anti-corruption for what? You're going against corruption of BSP nga lang hindi mo matukoy. Sinisigaw-sigaw ang ginangaw-ngawan mo. DSWD ang pumili ng star pay si BSP. Nung katangahan 'yan. Di ba? Common sense lang 'yun, guys. Ito namang isa, general ng bayan. What does that mean? General ng bayan? What the hell? Nakita niyo na ba yung niya, yung picture niya sa mga website, naka type A ng PNP. What the hell does that mean? General ng bayan. At least kay BBM, alam mo na yung plano. Kung aatakihin mo yung corruption, it's along the lines of the plan. Hindi yung warda-warda ka lang dyan. May corruption dyan, atake tayo. May corruption dyan, atake tayo. Diyos ko, kalokohan. Okay, so hanggang dyan lang po muna tayo mga kaibigan. Sumover tayo ng almost 1 hour. Si Isko kasi inubos oras natin. but anyway, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Umabot tayo ng mga 2,000 plus. Kasama po si Facebook doon sa 2,000 plus na yan. At ako po ay natutuwa na unti-unti pong dumadami ang ating community. Iniisipan ko po ng pangalan yung community natin. Hindi ko pa po alam kung ano yung tatawag kung ano. Kasi si Sangkay meron siyang team payam, team paangat, team paangat, tapos meron team payaman. Ako hindi ko pa alam kung ano iniisip ko eh. Hindi ko pa alam kung ano yung para sa tatawag ko sa community natin. No? Pero naisip ko yan eventually. So, hanggang dyan na lang po muna tayo mga kaibigan. I'll see you all on Monday. Please like, share, and subscribe. At pakishare po yung ating mga videos para tumagal pa po tayo sa YouTube. Okay? At shoutout po sa ating mga moderators at happy birthday po kay Southern Cooks. I love you and we will celebrate later. God bless you and I'll see you all tomorrow. Di pa tomorrow. On Monday on our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you all on Monday.